Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig. Maligayang pagbabalik sa ating munting tahanan ng mga kwento ng puso. Madalas nating isipin na ang tunay na hari at reyna ay nakatira sa matatayog na palasyo, nakasuot ng korona at pinaliligiran ng ginto. Pero paano kung ang tunay na kaharian ay wala sa yaman? Paano kung ang tunay na prinsipe ay matatagpuan sa gitna ng putikan at ang tunay na pag-ibig ay hindi sa isang engrandeng sayawan, kundi sa ilalim ng tirik na araw? Samahan ninyo ako sa kwento ni na Alon at Amihan. Isang kwento na magpapaalala sa atin na minsan kailangan nating mawala para mahanap ang ating sarili. Ito ang Prinsipe ng Putikan. Huminto ang lumang bus sa gilid ng maalikabok na kalsada, kasabay ng isang maingay at garalgal na tunog ng makina na tila huling hininga ng isang naghihingalong hayop. Bumukas ang pinto at isang lalaki ang bumaba. Siya si Alon. O hindi, sa totoo lang, siya si Prinsipe Lysander. Pero sa sandaling ito, habang tinatamaan ng nakakapasong init ng araw ang kanyang mukha, wala siyang maramdaman kundi pagkahilo. Ang kanyang mga damit na gawa sa pinakamahal na tela sa Europa ay gusot-gusot na at puno ng mantsa ng pawis. Ang kanyang sapatos na balat na nagkakahalaga ng higit pa sa kinikita ng isang pamilya sa isang taon ay nababalutan na ngayon ng makapal na alikabok ng probinsya. Barangay Silahis. Bulong niya sa sarili, ang lalamunan ay tuyong-tuyo. Malaya na ako, pero hindi ito ang kalayaang inasahan niya. Walang hangin na sumasalubong sa kanya, kundi init na parang tumutusok sa balat. Gutom, pagod, at walang alam sa mundo sa labas ng palasyo, naglakad siya papasok sa baryo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat tingin ng mga taga roon ay parang tinik. Nakita niya ang isang malawak na palayan sa kanyang kanan, kulay berde, payapa. May isang nakatumbang asarol, kuwok, sa gilid ng pilapil. Walang tao. Isang kakaibang ideya ang pumasok sa isip ni Alon. Sa buong buhay niya, wala siyang ibang hinawakan kundi pluma, espan at baso ng alak. Gusto niyang patunayan sa sarili niya na kaya niyang mabuhay, na kaya niyang maging normal. Pagtatanim, bulong niya habang pinupunasan ang pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Gaano ba ito kahirap? Nakita ko na ito sa mga libro. Lumapit siya at dinampot ang asarol. Mabigat. Mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. Huminga siya ng malalim, itinaas ang bakal at buong puwersang ibinagsak ito sa lupa. Tanak! Tumalsik ang putik sa kanyang mukha. Pero hindi lang lupa ang tinamaan niya. Isang kroork na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang tunog ng mga batang palay na naputol at nadurog. Sa isang iglap, ang maliit na bahagi ng berdeng bukid ay naging isang pira-pirasong putikan. Nabitawan ni amo ni Alon ang asarol. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa pinsalang nagawa niya. Para sa iba, ito'y ilang pirasong damo lang. Pero sa puso niya, pakiramdam niya'y sinira niya ang isang obra maestra. Anong ginagawa mo? Isang sigaw na parang kulog ang bumasag sa katahimikan. Galing ito sa likuran niya. Dahan-dahang lumingon si Alon at doon nakita niya ito. Nakatayo sa pilapil, nakapamaywang ang isang babae. Ang kanyang balat ay kayumanggi, hinalikan ng araw. Ang kanyang buhok ay itim na itim, nakatali pabalik. At ang kanyang mga mata, Diyos ko, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Nakatayo siya na parang isang reyna sa gitna ng kanyang kaharian. Isang kaharian ng putik at palay. Sorry, nautal si Alon. Hindi ko sinasadya. Lumapit ang babae. Bawat hakbang niya ay madiin, puno ng awtoridad. Huminto siya sa harap mismo ni Alon at tinuro ang nasirang tanim. Hindi sinasadya. Alam mo ba kung ilang araw kong binabad ang mga punlang yan?
Alam mo ba kung gaano kasakit sa likod ang pagtatanim dyan para lang sirain ng isang... Tiningnan niya si Alon mula ulo hanggang paa na may halong pagkadiri ng isang turistang naliligaw. Hindi ako turista, mahinang sagot ni Alon. Naghahanap ako ng trabaho. Isang malutong na halakhak ang kumawala sa bibig ng babae. Sumunod ang ilang mga magsasaka na napahinto para manood. Nagsimula silang magbulungan at tumawa. Trabaho? Ulit ng babae, hindi makapaniwala. Sa itsura mong yan, sa malambot mong mga kamay, baka ni hindi mo alam ang pinagkaiba ng kalabaw sa baka. Namula ang mukha ni Alon sa hiya. Sa buong buhay niya, walang sino man ang kumausap sa kanya ng ganito. Pero sa gitna ng kanyang galit, may nakita si Alon na kakaiba sa babaeng ito. Isang klase ng ganda na hindi niya pa nakikita sa mga ballroom ng Solaria. Isang ganda na totoo, matapang at hindi humihingi ng paumanhin. Magbabayad ako, sabi ni Alon, ang tanging solusyon na alam niya. Sabihin mo lang kung magkano. Muli, tumawa ang babae. Pero sa pagkakataong ito, may kasama itong pait. Bayad? Akala mo ba lahat ng bagay sa mundo ay nabibili ng pera? Lumuhod ito at hinawakan ng putik na may mga sirang punla. Ang pawis, ang pagod, ang puyat, hindi iyan nababayaran. Ang pag-asang aanihin ito para may makain ang pamilya ko, hindi mo yan kayang bayaran. Tumayo siya at hinarap muli si Alon. Ang mga matay seryoso na ngayon. Hindi mo kayang bayaran ng pinsala, sabi niya. Ang boses ay matatag at pinal. Kaya't magiging alila kita sa bukid ko hanggang sa mabayaran mo ang lahat. Natahimik ang buong paligid. Maging ang mga nagchichismisang magsasaka ay napahinto. Si Alon, si Prinsipe Lysander ng Solaria, ang tagapagmana ng isang kaharian, ay nakatayo lang doon. Walang masabi. Isang prinsipe, ngayon ay inaalok na maging isang alila. Sa gitna ng putikan, amihan, Diyos ko, ano ba ang pinasok ko? Iyan ang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip ni amihan habang pinapanood niya ang bago niyang alila. Si Alon. 3 araw na ang lumipas. At sa 3 araw na yon, mas marami pa yatang naging problema kaysa tulong ang naidulot ng lalaki. Kaninang umaga lang, inutusan niya itong mag-igib ng tubig mula sa poso. Isang simpleng gawain na kaya kahit ng 10 taong gulang na bata. Pero si Alon, pagkatapos ng kalahating oras, bumalik siyang basang-basa, putika ng pantalon at dala ang 2 balde na burong halos walang laman. Nadulas ako, sabi nito. Ang mukha ay puno ng hiya. Napabuntong hininga na lang si amihan. Hindi niya alam kung maawa ba siya o maiinis. Ang lalaki ay matangkad, mukhang malakas ang pangangatawan. Pero ang mga kilos ay parang isang prinsipe na napadpad sa mundo ng mga mortal. Walang kaalam-alam. Hayaan mo na nga yan, sabi niya. Inagaw ang mga balde. Ako na. Magpahinga ka muna sa lilim bago ka pa matunaw dyan. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang mga mata nito na nakasunod sa kanya. Isang tingin na tila nagtatanong, nagpapasalamat at nahihiya ng sabay-sabay. Amihan ko, isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang boses na nagdudulot ng inis sa kanya. Si Gideon, ang anak ng Kapitan del Barrio. Nakatayo siya sa di kalayuan, kasama ang 2 niyang alipores. Ang mga braso'y nakakrus, na parang siya ang may-ari ng buong silahis. Ano na naman yan? Sabi ni Gideon. Ang tingin ay lumipat mula kay amihan, patungo kay Alon na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Nabalitaan ko, may bago ka daw alaga, isang taga Maynila na malambot ang kamay. Lumapit si Gideon kay amihan at sinubukang hawakan ang braso nito. Bakit mo pinatuloy ang kung sinong dayo dito? Delikado yan. Paalisin mo na yan habang maaga pa. Ako ang bahala sa'yo. Mabilis na umiwas si amihan.
Hindi ko kailangan ng tulong mo, Gideon. At hindi siya delikado. May utang siyang kailangang bayaran. Tumawa si Gideon at nilapitan si Alon. Hinawakan niya ang kamay ni Alon at itinaas ito para makita ng lahat. Utang? Tingnan mo nga ang mga kamay na to. Mas makinis pa sa kamay ng kapatid kong babae. Anong kayang bayaran niyan? Hindi kumibo si Alon. Nakatingin lang siya kay Gideon. Ang mga mata ay kalmado, pero may babala. Hayaan mo na siya, Gideon! Sigaw ni Amihan. Pero hindi nakinig si Gideon. Itinulak niya ang balikat ni Alon. Ano, pipi ka ba? O baka naman bakla ka kaya ganyan ka kaputi? Sa sandaling iyon, isang bagay na hindi inaasahan ni Amihan ang nangyari. Dahan-dahang tumayo si Alon. Kahit mas payat siya kay Gideon, bigla siyang nagmukhang mas matangkad. Hindi siya nagsalita. Pero humakbang siya paharap. Nilagay ang sarili sa pagitan ni Amihan at ni Gideon. Isang simpleng kilos. Pero para kay Amihan, ang kahulugan nito ay malalim. Ang lalaking ito, na walang alam sa bukid, na nadudulas habang nag-iigib ng tubig, ay handang harapin ang pinakakinatatakutang siga sa baryo para sa kanya. Natigilan si Gideon, tila nabigla sa tahimik na tapang ni Alon. Umalis ka na dito, Gideon! Buong lakas na sigaw ni Amihan. Bago ko pa isumbong sa tatay mo ang panggugulo mo. Umatras si Gideon. Ang muka ay puno ng galit at hiya. Tinuro niya si Alon. Hindi pa tayo tapos, Dayo. Banta niya, bago tuluyang umalis kasama ang kanyang mga alipores. Nang sila na lang ang natira, isang kakaibang katahimikan ang namagitan kina Alon at Amihan. Tiningnan ni Amihan ang lalaki. Sa unang pagkakataon, hindi na ang gusgusin niyang damit o ang kawalan niya ng alam ang nakita niya. Ang nakita niya ay ang kanyang mga mata. At sa likod ng mga matang iyon, mayroong dignidad, mayroong tapang, at mayroong lungkot. Napansin niya ang isang bagay sa kanyang pulso. Isang lumang relong pilak. Mukha itong mamahalin at luma. Isang bagay na hindi nababagay sa isang taong naghahanap ng trabaho sa bukid. Salamat, mahinang sabi ni Alon na pumutol sa pag-iisip ni Amihan. Hindi sumagot si Amihan. Tumalikod lang siya at nagpatuloy sa kanyang gawain. Pero habang naglalakad, may isang babala siyang binitiwan. Mag-ingat ka sa kanya, Alon. Masama siyang magalit. Gabi na. Naghahanda na si Amihan para matulog nang makarinig siya ng mga kaluskos sa labas malapit sa munting kubo na pinatuluyan niya kay Alon. Sinundan ito ng isang malakas na kalabog at isang ungol ng sakit. Kinabahan siya. Pagbukas niya ng pinto, ang sumalubong sa kanya ay isang tanawing nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakatayo si Gideon at ang kanyang dalawang kaibigan sa ibabaw ng isang katawan na nakahandusay sa lupa. Ang katawan ni Alon. Bumagsak si Alon sa lupa. Ang huli niyang narinig ay ang mayabang na tawa ni Gideon na humahalo sa huni ng mga kuliglig. Alon, isang matalim na sakit sa kanyang tagiliran ang gumising kay Alon. Pagdilat niya, ang una niyang nakita ay ang kisame na gawa sa pinagtagpi-tagping nipa. Pamilyar. Ito ang kisame ng kubo kung saan siya natutulog. Sinubukan niyang bumangon pero isang mas matinding kirot ang pumigil sa kanya. Huwag kang gumalaw. Isang malumanay na boses. Napalingon siya at nakita si Amihan. Nakaupo sa isang maliit na bangko sa tabi ng kanyang higaan. May hawak itong basahan na isinasawsaw sa isang palanggana ng maligamgam na tubig. Anong nangyari? Tanong ni Alon. Ang boses ay paos. Gideon! Maikling sagot ni Amihan. Pinagtulungan kanila. Dahan-dahang idinampi ni Amihan ang basahan sa isang sugat malapit sa labi ni Alon. Napapikit si Alon, hindi dahil sa sakit ng sugat, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na dulot ng pag-aalala ng dalaga. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, may isang taong nag-aalaga sa kanya na hindi dahil ito ang kanilang trabaho. Walang nagsalita sa kanila. Ang tanging maririnig
ay ang tunog ng hangin na humahampas sa labas at ang marahang pagdampi ng basahan sa kanyang balat. Napansin ni Alon ang mga kamay ni Amihan. Magaspang dahil sa pagtatrabaho sa bukid, pero ang pag-aalaga nito ay napakagaan. Biglang isang malakas na kulog ang yumanig sa buong kubo. Sinundan ito ng malakas na buhos ng ulan. Kasabay nito, isang sunod-sunod na katok. Mula sa kampana ng baryo ang umaling-awngaw. Isang tunog ng babala. Ang daike. Sigaw ng isang boses mula sa labas. Guguho ang daike. Mabilis na tumayo si Amihan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang mga pananim. Malulunod ang lahat. Sinubukang bumangon ni Alon. Kailangan nating tumulong. Hindi, manatili ka dyan. May sugat ka pa, sabi ni Amihan. Pero bago pa niya mapigilan, nakatayo na si Alon. Medyo nahihilo, pero determinado. Paglabas nila, ang eksena ay puno ng kaguluhan. Ang ulan ay parang ibinubuhos mula sa langit. Ang mga taga-baryo ay tumatakbo, may dalang mga sako at pala, pero walang direksyon. Ang maliit na daike na gawa sa lupa na pumoprotekta sa kanilang mga palayan ay unti-unti nang tinatalo ng rumaragasang tubig. Walang saysay ito. Masyadong malakas ang agos. Sigaw ng kapitan, ang ama ni Gideon. Guguho na ang pag-asa ng lahat. Ang kanilang pinaghirapan sa buong taon ay malapit nang masira sa loob lang ng isang gabi. Pero sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang umalingaw-ngaw. Isang boses na kalmado, malinaw, at puno ng awtoridad. Mali ang ginagawa ninyo. Lahat na patingin sa nagsalita. Si Alon. Nakatayo siya sa gitna ng ulan. Ang buhok ay basang-basa. Ang damit ay puno ng putik. Pero ang kanyang tindig ay iba. Hindi na siya ang dayong walang alam. Kung tatambakan ninyo lang ang gitna, mas lalong lalakas ang pressure sa mga gilid. Sigaw ni Alon. Kailangan nating gumawa ng leverage points. Kumuha kayo ng mahahabang kawayan. Itukod ninyo sa paanan ng daike. Nakaanggulo pa palabas. Natigilan ng lahat. Anong leverage points? Anong anggulo? Kapitan, sabi ni Alon, tinitingnan ng ama ni Gideon. Magtiwala kayo sa akin. Nag-aral ako ng engineering. Isang maliit na kasinungalingan. Hindi siya nag-aral sa universidad. Pero tinuruan siya ng mga pinakamahuhusay na tutor sa buong Europa. Sa isang iglap, dahil sa desperasyon, sumunod ang kapitan. Gawin ang sinabi niya. Sumunod ang lahat. Nagkaroon ng bagong sigla. May direksyon na sila. Si Alon ay nagbibigay ng mga utos na parang isang general sa gitna ng giyera. Ikaw, dalhin mo ang mga sako sa kaliwang bahagi. Kayong tatlo, magbaon kayo ng mga tulos dito. Mas mabilis. Pinanood ni Amihan ang lahat. Parang hindi niya kilala ang lalaking ito. Ang bawat salita niya ay may bigat. Ang bawat desisyon niya ay tumpak. Tila nakikita niya kung paano gumagalaw ang puwersa ng kalikasan at kung paano ito lalabanan. Pagkatapos ng halos isang oras na walang tigil na pagtatrabaho, dahan-dahang humina ang ulan. At ang dike, nakatayo pa rin ito. Isa-isang napatingin ang mga taga-baryo kay Alon. Ang kaninang mga tingin ng pangungutya ay napalitan ng pagkamangha at pasasalamat. Nilapitan ni Amihan si Elon. Pareho silang basang-basa at puno ng putik. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Alyon bago siya nawalan ng balanse. Nasalo siya ni Amihan. Pagod na pagod. Habang nakasandal ang ulo ni Alon sa kanyang balikat, tinanong ni Amihan ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanyang isipan. Ang tanong na nagbago sa lahat. Sino ka ba talaga, Alon? Hindi agad sumagot si Alon. Iminulat lang niya ang kanyang mga mata. At sa mga matang yon, nakita ni Amihan ang bigat ng 1,000 sikreto. Amihan, ang insidente sa dike ang nagpabago sa lahat. Hindi na si Alon ang dayong inutil. Sa paningin ng mga taga-barangay Silahis, siya na ngayon si Alon, ang bayani ng daike. Binabati na siya ng mga tao tuwing umaga.
Minsan, may mga nag-aabot pa sa kanya ng prutas o kakanin bilang pasasalamat. Pati si Gideon, walang nagawa kundi umiwas. Ang dating kayabangan ay napalitan ng tahimik na pagkainis, lalo na't kitang-kita niya kung paano nagbago ang pakikitungo ng lahat, lalo na ni Amihan, kay Elon. Para kay Amihan, ang pagbabago ay mas malalim. Ang inis na nararamdaman niya noon ay unti-unting naging respeto. Ang respeto ay naging paghanga, at ang paghanga, natatakot siyang aminin, pero tila nagiging pag-ibig na. Mas gumaan na ang trabaho sa bukid. Si Alon, kahit hindi pa rin sanay sa bigat ng gawain, ay mas pursigido ng matuto. Nagkakaroon sila ng mga sandali ng tawanan kapag nadudulas siya sa putik, o mga sandali ng tahimik na pag-unawa kapag pareho na silang pagod sa ilalim ng puno. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, hindi pa dalawin ng antok si Amihan. Naglakad-lakad siya papunta sa dalampasigan kung saan payapa ang tunog ng mga alon. Nagulat siya nang makita si Alon doon, nakaupo sa buhangin at nakatingin sa kalangitan na puno ng bituin. "Hindi ka rin makatulog?" tanong ni Amihan. Lumingon si Alon at ngumiti. Isang nangiti na tila nagpapaliwanag sa buong paligid. Masyadong maganda ang gabi para sayangin sa pagtulog. Umupo si Amihan sa tabi niya, nag-iwan ng kaunting espasyo sa pagitan nila. "Alam mo ba," panimula ni Alon, "ang bawat bituin ay may kwento." Itinuro niya ang isang kumpol ng mga bituin. Iyan ang Cygnus, ang sisne. Ayon sa mitolohiyang Griego, si Zeus yan na nagpapanggap para mapalapit sa kanyang iniibig. Namangha si Amihan. "Paano mo nalaman ang mga yan?" "Mahilig akong magbasa," simpleng sagot ni Alon. Itinuro niya ang isa pang maningning na bituin. At iyan naman ang Vega, isa sa pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan. "Pag tinitingnan ko yan, naaalala kita." Naramdaman ni Amihan ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Bakit naman?" "Dahil kahit sa gitna ng kadiliman," sabi ni Alon, "ang boses ay seryoso at malambing. Nagniningning ka pa rin, matapang at hindi nagpapatalo." Isang kakaibang kilig ang gumapang sa buong katawan ni Amihan. Gusto niyang maniwala, gusto niyang hayaan ang sarili na mahulog sa lalaking ito na puno ng hiwaga. Pero kasabay ng kilig ang pagdududa. Isang inhinyero na marunong tungkol sa mga bituin at mitolohiyang Griego. "Alon," sabi niya, trying to keep her voice steady. "Saan ka ba talaga galing? Sabihin mo sa akin ang totoo. Tungkol sa pamilya mo." Biglang nagbago ang ekspresyon ni Alon. Ang kaninang ningning sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pamilyar na anino ng kalungkutan. Tumingin siya sa malayo. "Wala na akong pamilya. Namatay na sila." "Lahat sila?" "Ang kuya ko, pagtatama niya, namatay siya. At kasalanan ko." Hinawakan ni Amihan ang kamay ni Alon. Nagulat siya sa sarili niyang ginawa, pero hindi na niya binawi. "Hindi ko alam ang nangyari, pero sigurado akong hindi mo yan kasalanan." Tumingin si Alon sa kanya. Ang mga mata ay may bahid ng luha. Sana nga. Natahimik sila. Ang tanging maririnig na lang ay ang mga alon. Ang kamay ni Amihan ay nanatili sa kamay ni Alon. Mainit, magkasalungat sa lamig ng hangin sa gabi. Pero habang nakaupo sila doon, alam ni Amihan na mayroon pa ring kulang. Mayroon pa ring mga pader sa paligid ni Alon na hindi niya kayang sirain. At habang hindi niya alam ang katotohanan, isang bahagi ng puso niya ay laging mag-aalinlangan. Gabi na nang makauwi sila. Si Alon ay bumalik sa kanyang munting kubo at si Amihan naman sa kanyang bahay. Humiga si Amihan sa kanyang papag, pero ang isip niya ay gising na gising. Ang pakiramdam ng kamay ni Alon ay sariwa pa rin sa alaala niya. Ang lungkot sa mga mata nito. Ilang oras ang lumipas sa gitna ng malalim na gabi. Nagising si Amihan sa isang sigaw. Hindi ito malakas, pero sapat na para marinig niya.
Galing ito sa kubo ni Alon. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Narinig niya itong muli. Isang boses na puno ng sakit at paghihirap, tila mula sa isang masamang panaginip. "Adrian, hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako." Adrian? Sino si Adrian? At pagkatapos, isang salita na hindi niya maintindihan, isang salitang banyaga. Pero ang paraan ng pagbigkas nito, puno ng pagsisisi. Nanigas si Amihan sa kanyang kinatatayuan, habang ang malamig na hiwaga ng pagkatao ni Alon ay lalong bumabalot sa kanya. Ang umaga ay dumating, pero ang bigat ng panaginip ay nanatili sa puso ni Alon. Si Adrian, ang kanyang nakatatandang kapatid, ang perpektong prinsipe, ang tunay na tagapagmana. Sa panaginip muli niyang nakita ang nangyari, ang kumikinang na espada, ang maling paghakbang, ang dugo sa sahig ng training hall. Isang aksidente. Pero para kay Alon, ito ay isang kasalanang habambuhay niyang papasanin. Hindi siya nakatulog. Paglabas niya ng kubo, ang sikat ng araw ay tila nangungutya sa dilim na nararamdaman niya. Naupo siya sa isang kahoy na upuan sa labas. Ang ulo ay nakasubsob sa kanyang mga palad. "Alon?" Itinaas niya ang kanyang ulo. Nakatayo si Amihan sa harap niya. May dalang dalawang tasa na umuusok. Ang ekspresyon sa mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Narinig kita kagabi," mahinang sabi ni Amihan. "Mukhang masama ang panaginip mo." Hindi sumagot si Alon. Nahihiya siya. Nahihiya siyang ipakita ang kahinaang ito sa babaeng ang tanging nakita sa kanya ay lakas. Inabot ni Amihan ng isang tasa. "Salabat, pampainit ng tiyan at pampakalma." Tinanggap ito ni Alon. Ang init ng tasa ay gumapang sa kanyang malamig na mga kamay. "Salamat." Umupo si Amihan sa tabi niya. "Sino si Adrian?" Napatingin si Alon sa kanya. Ang tanong ay direkta. Walang paligoy-ligoy. Bumuntong hininga siya. "Ang kapatid ko." Anong nangyari sa kanya? Nag-aalangan si Alon. Ito na ang pagkakataon para sabihin ang isang bahagi ng katotohanan. Pero kaya ba niya? "Nagkamali ako, Amihan." Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Isang pagkakamali na nagdulot ng buhay niya. Kaya ako umalis sa dati kong buhay. Tumakas ako. Dahil sa tuwing tinitingnan ako ng mga tao doon, ang nakikita lang nila ay ang isang pagkakamali, ang isang kapalit na hindi karapat-dapat. Nakita niya ang paglambot sa mga mata ni Amihan, walang paghuhusga, tanging pag-unawa. "Hindi ka isang pagkakamali, Alon," sabi ni Amihan. Ang boses ay malumanay. Inilapag nito ang kanyang tasa at hinawakan ang kamay ni Alon. "At hindi ka kapalit. Dito, sa Silahis. Ikaw si Alon, ang taong nagligtas sa aming daig. Ang taong nagpapatibok ng puso ko." Natigilan si Alon. Ang huling mga salita ay tila isang bulong, halos hindi marinig. Pero para sa kanya, ito ay mas malakas pa sa sigaw. Tumingin siya sa mga mata ni Amihan. Nakita niya roon ang kanyang sariling refleksyon. Isang lalaking pagod, nasasaktan, pero sa unang pagkakataon, nakakakita ng pag-asa. "Amihan, Mihan," bulong niya. "Ikaw ang unang magandang bagay na nangyari sa akin sa loob ng napakatagal na panahon." Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha nito. Hindi ito pumalag. Nakapikit ang mga mata nito, tila naghihintay. At sa ilalim ng papalabas pa lang na araw, sa gitna ng amoy ng lupa at ng salabat, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik. Hindi ito tulad ng mga halik na napapanood niya sa mga pelikula o nababasa sa mga libro. Ito ay totoo. Puno ng pagnanasa, puno ng lungkot, puno ng pasasalamat. Ito ang halik ng dalawang kaluluwang pagod na sa wakas ay nakahanap ng pahinga sa isa't isa. Nang maghiwalay sila, pareho silang humihingal. Nakadikit ang kanilang mga noo.
Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Alon, isang tunay na ngiti. Sa sandaling iyon, hindi siya si Prinsipe Lysander. Hindi siya ang kapatid ni Adrian. Siya lang si Alon. At si Alon ay masaya. Pero hindi nila alam. Sa di kalayuan, sa likod ng makapal na mga dahon ng saging, may isang pares ng matang puno ng galit na nakamasid. Si Gideon. Itinaas niya ang kanyang lumang cellphone at kinuhanan sila ng litrato. Isang malabong litrato pero sapat na para makilala ang dalawang tao. Ngumisi si Gideon. Mayroon siyang numero na matagal na niyang itinato. Isang numero na ibinigay sa kanya ng isang pribadong investigador na naghahanap sa isang nawawalang dayuhan ilang buwan na ang nakalipas. Nag-alok ito ng malaking pera para sa anumang impormasyon. Binuksan ni Gideon ang kanyang mga mensahe, inattach ang litrato, at nag-type ng isang maikling pangungusap. Nandito na ang taong hinahanap ninyo. Pinindot niya ang send. Habang masayang magkayakap sina Alon at Amihan, hindi nila alam na ang isang mensahe ay tumatawid na sa karagatan. Isang mensahe na parating sa isang malamig at marangyang opisina sa kabilang panig ng mundo. Sa Solaria, isang eroplano ang naghahanda ng lumipad. Ang mga sumunod na linggo ay ang pinakamasaya sa buong buhay ni Amihan. Nawala na ang mga pader sa pagitan nila ni Alon. Ang mga pagdududa ay pansamantalang nakalimutan. Ang tanging mahalaga ay ang ngayon, ang mga umaga kung saan sabay silang nagtatrabaho sa bukid, ang mga tanghali kung saan sabay silang kumakain sa ilalim ng puno, at ang mga gabi kung saan sabay nilang pinapanood ang paglubog ng araw sa dalampasigan. Para kay Amihan, si Alon ay isang hiwaga na unti-unti niyang natutuklasan. Nalaman niyang ayaw nito sa amoy ng sibuyas, pero paborito nito ang matatamis na mangga. Nalaman niyang mahusay itong gumawa ng mga tula sa isip lang, at nalaman niyang mayroon itong malambot na puso para sa mga hayop, lalo na sa mga tuta na palaboy-laboy sa baryo. Dito na lang ako, Amihan, sabi ni Alon isang hapon habang nakaupo sila sa buhanginan. Dito sa Silahis, kasama ka. Isang pangako na nagbigay ng hindi masukat na kaligayahan sa puso ni Amihan. Nagsimula siyang mangarap. Isang simpleng bahay, isang masaganang ani, at si Alon sa tabi niya. Isang simpleng buhay, pero para sa kanya, ito na ang kaharian. Mahal kita, Alon, bulong ni Amihan. Mas mahal kita, Amihan ko, sagot ni Alon at hinalikan siya sa noo. Pero habang ang mundo nila sa Silahis ay puno ng sikat ng araw at pagmamahalan, sa kabilang panig ng mundo, sa kaharian ng Solaria, isang anino ang unti-unti nang nabubuo. Siya si Duquesa Serafina ng Valoria. Ang kanyang suot ay isang eleganteng sutlang bestida na nagkakahalaga ng isang buong ani sa Silahis. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang mukha ay parang isang anghel na bumaba mula sa langit. Pero ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang tablet. Nakadisplay dito ang malabong litrato na ipinadala ni Gideon. Isang lalaki at isang babae, magkahalikan. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa ilalim ng papalabas na araw. Isang pamilyar na lalaki at isang hamak na babaeng probinsyana. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa perpektong labi ni Serafina. Sa wakas, pagkatapos ng maraming buwan ng paghahanap, ng pag-aalala, ng pagkukunwari sa harap ng hari at ng buong korte, ang kanyang nawawalang mapapangasawa ay natagpuan na. Nagpapakasaya sa isang paraiso kasama ang isang magsasaka. Hindi siya nagsayang ng oras. Lumakad siya palabas ng silid. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matinis na tunog sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Pumasok siya sa engrandeng tanggapan ng hari ng Solaria. Mahal na hari, sabi niya. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala habang nagbibigay pugay.
Mayroon po akong balita. Tungkol kay Lysander. Ipinakita niya ang tablet. Ang hari, isang matandang lalaki na may buhok na kulay abo at mga matang puno ng pagod, ay tiningnan ng litrato. Sa isang iglap, ang pagod sa kanyang muka ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Saan ito? Tanong ng hari. Ang boses ay mababa at nagbabanta. Isang malayong baryo sa Pilipinas, mahal na hari. Sagot ni Serafina. Tila kinalimutan na niya ang kanyang mga tungkulin. Ang bawat salita ni Serafina ay maingat na pinili. Parang lason na nakabalot sa pulot. Alam niya kung ano ang sasabihin para saktan ang pride ng hari. Ang kasal. Dagdag pa niya, hinahawakan ng kanyang dibdib na parang nasasaktan. Ang alyansa sa pagitan ng Solaria at Valoria ang kinabukasan ng ating mga kaharian. Paano na, mahal na hari? Tumayo ang hari. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang kahihiyan. Ang kanyang anak at tagapagmana nagtatago na parang isang duwag at nakikipaghalikan sa isang hamak na babae. Hindi ito mangyayari. Sigaw ng hari. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi wawasakin ng isang batang walang pananagutan ang lahat ng pinaghirapan ko. Humarap siya sa kanyang Royal Guard. Ihanda ang eroplano. Ihanda ang aking mga tauhan. Hanapin ninyo siya at ibalik ninyo siya dito kahit kailangan ninyo siyang kaladkarin. Nakatayong nanood si Serafina habang nagkakagulo ang mga gwardiya. Isang ngiti ng tagumpay ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Ang laro ay malapit nang matapos at siya ang mananalo. Sa dalampasigan, hindi alam ni na Alon at Amihan ang paparating na panganib. Kumuha si Alon ng isang magandang kabibe mula sa buhangin. Inilagay niya ito sa palad ni Amihan. Para sa'yo, sabi niya. Balang araw, papalitan ko yan ng totoong singsing. Napangiti si Amihan. Hindi ko kailangan ng totoong singsing, Alon. Ikaw lang, sapat na. Magkayakap sila habang pinapanood ang araw na tuluyang lumubog sa karagatan. Pinipinta ang langit ng kulay kahel at rosas. Isang perpektong pagtatapos sa isang perpektong araw. Pero sa di kalayuan, sa kabilang banda ng mga bundok, isang kakaibang tunog ang nagsimulang marinig. Isang tunog na hindi nababagay sa kapayapaan ng probinsya. Isang papalakasin na ugong. Ang tunog ng mga umiikot na elisi. Ang tunog ng isang paparating na helicopter. Ang ugong, iyon ang unang napansin ni Alon. Isang tunog na pamilyar at kasabay nito'y kinatatakutan niya. Hindi ito tunog ng eroplanong pampasahero na lumilipad sa itaas. Ito ay mas mababa, mas malakas, mas personal. Ano yon? Tanong ni Amihan. Kumakalas sa yakap at tumitingin sa paligid. Bago pa man makasagot si Alon, isang anino ang mabilis na gumapang sa buong dalampasigan. Mula sa likod ng mga puno ng niyog, dalawang malalaking itim na helicopter ang lumitaw. Lumilipad ng mababa. Ang malakas na hangin mula sa kanilang mga elisi ay nagpatayo ng buhangin at nagpayuko sa mga dahon. Ang buong barangay Silahis ay nagulantang. Ang mga tao ay nagsilabasan mula sa kanilang mga bahay. Ang mga bata ay umiiyak sa takot. Lahat ay nakatingin sa langit. Hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Para silang mga ibong mandaragit na bumababa para kunin ang kanilang biktima. At alam ni Alon kung sino ang biktima. Nanigas siya. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Ang kalayaang iningatan niya sa loob ng maraming buwan ay biglang naglaho na parang bula. Alon, anong nangyayari? Tanong ni Amihan. Ang boses ay nanginginig habang kumakapit sa kanyang braso. Hindi siya makasagot. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Dahan-dahang lumapag ang mga helicopter sa pinakamalawak na bakanting lote sa gitna ng baryo. Bumukas ang mga pinto nito
At bumaba ang mga lalaking nakasuot ng itim na suit at madidilim na salamin. Kumilos sila ng may disiplina at bilis, tila mga sundalo. Sa isang iglap, pinalibutan nila sina Alon at Amihan. Ang mga taga-baryo ay nagtipon sa di kalayuan, nagbubulungan, natatakot, nagtataka. Isang lalaking mas matangkad kaysa sa iba na may pilat sa kanyang pisngi ang lumapit kay Alon. Huminto ito sa harap niya at sa paraang nakita lang ni Alon na ginagawa sa palasyo, yumuko ito ng may perpektong formalidad. "Prinsipe Lysander," sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at walang emosyon. Oras na para umuwi. "Prinsipe Lysander?" Ang dalawang salitang yon ay parang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Narinig ni Alon ang mga bulungan. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ng mga taong dati tinatawag siyang kaibigan. Nakita niya si Gideon sa di kalayuan. Isang ngisi ng tagumpay ang nasa kanyang mga labi. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang tingin ni Amihan. Binitawan nito ang kanyang braso na para siyang napaso. Umatras ito ng isang hakbang. Ang mga mata ay nanlalaki, puno ng pagkalito, sakit, at pagkakanulo. "Prinsipe?" ulit ni Amihan. Ang boses ay isang mahinang bulong. Anong sinasabi niya, Alon?" "Amihan, magpapaliwanag ako," sabi ni Alon. Sinusubukang abutin ang kamay nito, pero muli itong umiwas. Ang lalaking may pilat na tila pinununo ng mga gwardiya ay naglabas ng isang tablet. Ipinakita niya ang screen sa lahat. Isang news report mula sa isang international news channel. Naroon ang litrato ni Alon, ang kanyang opisyal na litrato bilang prinsipe. Ang headline ay malinaw: "Crown Prince Lysander of Solaria, still missing. Royal engagement to Duchess Serafina in peril." Doon, sa ilalim ng larawan ni Alon, ay may larawan ng isang napakagandang babae. Si Serafina, ang kanyang mapapangasawa. Gumuho ang mundo ni Amihan. Kitang-kita ito ni Alon sa kanyang mga mata. Tumingin ito kay Alon, ang prinsipe. Pagkatapos ay tumingin ito sa sarili nitong mga kamay. Mga kamay na magaspang at may kalyo. Tumingin ito sa kanyang mga paa na nakatapak sa lupa. Ang lahat ng pangarap nila sa isang iglap ay naging isang malaking kasinungalingan. "Amihan," pagmamakaawa ni Alon, pero umiling lang si Amihan. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Sino ka? Ang lahat ba? Ang lahat ba ay isang laro lang para sa'yo?" Bago pa man siya makasagot, isang boses na malambing ngunit puno ng awtoridad ang pumutol sa kanila. "Lysander." Isang babae ang bumaba mula sa helicopter. Nakasuot ng puting-puting damit na hindi nababagay sa alikabok ng silahis. Ang kanyang bawat galaw ay elegante. Ang kanyang ganda ay tila hindi totoo. Si Serafina. Naglakad siya papalapit. Nilagpasan si Amihan na parang hindi ito nag-e-exist. Huminto siya sa harap ni Alon at hinawakan ang kanyang pisngi. "Come home, my love," sabi niya. Ang kanyang boses ay sapat na para marinig ng lahat. "Our wedding awaits." Nakatayo lang si Amihan na parang isang estatwa. Ang ingay ng mga helicopter, ang bulungan ng mga tao, ang malamig na boses ni Serafina. Lahat ay tila isang malayong ugong sa kanyang pandinig. Ang tanging malinaw ay ang sakit. Isang matalim, nakakamanhid na sakit na gumuguhit sa kanyang puso. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay ay isang prinsipe. At siya, si Amihan, ay sino? Isang hamak na magsasaka, isang basahan sa paningin ng mga taong tulad nila. Nakita niya kung paano pilit na kumakawala si Alon o Lysander mula sa pagkakahawak ni Serafina. "Bitawan mo ako, Amihan. Pakinggan mo ako." Pero huli na ang lahat.
Ang tulay sa pagitan nilang dalawa ay gumuho na. "Maari ko ba siyang makausap?" sabi ni Serafina sa pinuno ng mga gwardiya. Tumutukoy kay Amihan. Ang kanyang tono ay kalmado, pero ito ay isang utos, hindi isang pakiusap. Tumango ang gwardiya. Naglakad si Serafina palapit kay Amihan, isang anghel na lumalakad papunta sa isang pulubi. Pumasok siya sa loob ng munting bahay ni Amihan. Ang kanyang mamahaling sapatos ay tumutunog sa sahig na kawayan. Sumunod si Amihan. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Sa loob ng bahay, ang pagkakaiba ng kanilang mundo ay mas lalong naging malinaw. Ang simpleng kasangkapan ni Amihan laban sa kumikinang na diamante sa mga daliri ni Serafina. Pasensya na sa abala, panimula ni Serafina. Ang kanyang Tagalog ay perpekto, ngunit may banyagang punto na nagpapahiwatig ng kanyang estado. "Alam kong nabigla ka sa lahat ng ito." Hindi sumagot si Amihan. Ano ang sasabihin niya? "Mahal mo siya, hindi ba?" tanong ni Serafina. Hindi ito isang tanong ng pakikiramay. Ito ay isang tanong para kumpirmahin ang kanyang tagumpay. Nang hindi pa rin kumibo si Amihan, ngumiti si Serafina. Isang nangiting mapangunawa, pero puno ng lason. "Naiintindihan ko. Si Lysander, meron siyang ganyang epekto sa mga tao. Pero kailangan mong maintindihan, ang buhay niya ay hindi dito. Ang mundo niya ay iba." Itinuro niya ang isang peklat sa kamay ni Alon na nakikita mula sa siwang ng pinto. "Nakikita mo ba ang peklat na yan? Nakuha niya yan sa isang fencing match laban sa kanyang kapatid. Namana niya ang trono dahil sa isang aksidente. Ang buhay niya ay puno ng trahedya at tungkulin, mga bagay na hindi mo kailanman maiintindihan. Bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Amihan. Ang pag-ibig ninyo, ito ay isang bakasyon para sa kanya. Isang pagtakas, pero lahat ng bakasyon ay natatapos." Patuloy ni Serafina. "At kapag bumalik na siya sa realidad, ano ang magiging papel mo? Isang kahihiyan, isang sikreto na kailangan niyang itago habang buhay, isang paalala ng kanyang kahinaan. Tumigil ka na." Sa wakas ay sabi ni Amihan, "Ang boses ay makag. Inaalok kita ng isang pagkakataon," sabi ni Serafina. Hindi pinapansin ang sinabi ni Amihan. Naglabas siya ng isang checkbook mula sa kanyang maliit na bag. "Para magsimula ka ulit. Malayo dito. Isang halaga na hindi mo kikitain kahit magtrabaho ka pa sa buong buhay mo." Ito na ang huling insulto. Tiningnan ni Amihan ang tseke. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Serafina. Sa isang iglap, ang sakit na nararamdaman ni Amihan ay napalitan ng galit. Isang galit na nagbigay sa kanya ng lakas. Kinuha niya ang tseke at sa harap mismo ni Serafina, dahan-dahan niya itong pinunit, pira-piraso. "Ang pagkatao ko," sabi ni Amihan, "ang bawat salita ay madiin, ay hindi nabibili. At ang pag-ibig ko, kahit na ito ay isang pagkakamali, ay hindi isang bagay na maaari mong bayaran." Lumabas siya ng bahay. Iniwan si Serafina na bahagyang nagulat. Sa labas, naghihintay si Alon, pinipigilan ng dalawang gwardiya. "Amihan!" Sigaw niya nang makita siya. Nilapitan siya ni Amihan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, malamig na parang bato. "Tapos na tayo, Alon," sabi niya. Binibigkas ang pangalan na alam niyang hindi totoo. "Tapos na ang laro. Nanalo ka na. Nakahanap ka ng magandang libangan." "Hindi totoo yan. Mahal kita." Pagmamakaawa ni Alon. "Mahal?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Amihan. "Hindi mo alam ang kahulugan ng pagmamahal. Ang alam mo lang ay kung paano magsinungaling." Itinuro niya si Serafina na papalabas na ng bahay. "Bumalik ka na sa kanya. Bumalik ka na sa mundo mo. Hindi ka nababagay dito." Ang bawat salita ay isang patalim na sinasaksak niya, hindi lang sa puso ni Alon, kundi pati na rin sa sarili niya. "Amihan, parang awa mo na. Huwag mo nang babanggitin ang pangalan ko." Tumalikod si Amihan at nagsimulang maglakad palayo.
Hindi siya lumingon. Pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Narinig niya ang sigaw ni Alon. Narinig niya siyang nagpumiglas. Narinig niya siyang kinaladkad ng mga gwardya papasok sa helicopter. Narinig niya ang pagsara ng pinto. At narinig niya ang dahan-dahang paglakas ng ugong ng makina. Hindi pa rin siya lumingon. Nakatayo lang siya doon habang ang malakas na hangin mula sa helicopter ay humahampas sa kanyang buhok at damit. Nakatayo lang siya doon habang ang anino nito ay muling gumagapang sa lupa. Nakatayo lang siya doon hanggang sa ang tunog ay unti-unti nang humina at nawala sa kalayuan. Nang sigurado na siyang wala na sila, nang ang buong baryo ay muling nabalot ng katahimikan, doon na siya bumagsak. Napaluhod si Amihan sa lupa. At sa sandaling iyon, isang kakaibang pakiramdam ang bigla niyang naramdaman. Isang pagkahilo, isang pagduduwal. Napahawak siya sa kanyang tiyan habang paulit-ulit na umuubo. Walang lumalabas, kundi pait. Isang pagbabago sa kanyang katawan ang nagsimulang magparamdam. Isang sikreto na mag-isang niyang haharapin. Ang kaharian ng Solaria ay kasing ganda at kasing rangya ng dati. Ang mga pader ng palasyo ay matatag. Ang mga hardin ay perpektong inalagaan at ang mga pasilyo ay puno ng mga lingkod na yumuyuko sa bawat pagdaan niya. Pero para kay Alon, ang palasyo ay hindi na isang tahanan. Ito ay isang kulungan. Isang ginintuang kulungan. 2 linggo na ang lumipas mula nang kaladkarin siya pabalik. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga walang katapusang gawain. Pagsusukat ng damit para sa kasal, pagpupulong kasama ang mga ministro ng kaharian, at mga hapunan kasama si Serafina kung saan ang bawat ngiti ay peke at ang bawat pag-uusap ay walang laman. Gabi-gabi, sa kanyang malawak na silid-tulugan, hindi siya dinadalaw ng antok. Ang tanging nakikita niya sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata ay ang mukha ni Amihan. Ang mukha nito noong masaya sila sa dalampasigan. At ang mukha nito noong sinabi nitong tapos na tayo. Isang mukhang malamig, walang emosyon, pero ang mga mata ay sumisigaw sa sakit. Isang pagkakamali lang ang lahat, Lysander. Sabi ng kanyang ama, ang hari. Isang gabi, isang aral na kailangan mong matutunan. Ang mga taong tulad natin ay hindi maaaring magmahal ng sino man na gusto lang natin. Ang ating pag-ibig ay isang tungkulin. Tungkulin. Ang salitang kinamumuhian niya. Paano kung ayoko na sa tungkuling ito? Mahinang sagot ni Elon. Wala kang pagpipilian, sabi ng hari. Ang boses ay matigas na parang bato. Pinatay mo na ang iyong kapatid. Huwag mo namang patayin, pati ang kinabukasan ng ating kaharian. Ang mga salitang yon ay tumusok ng malalim sa puso ni Alon. Muli, ang multo ni Adrian. Muli, ang bigat ng kanyang kasalanan. Nawalan siya ng pag-asa. Marahil, ito na nga ang kanyang tadhana. Isang buhay na hindi niya pinili, kasama ang isang babaeng hindi niya mahal, sa isang trono na hindi para sa kanya. Sa barangay Silahis, ang buhay ay nagpatuloy. Ang araw ay sumisikat pa rin, ang mga alon ay humahampas pa rin sa dalampasigan, at ang mga palay ay nagsisimula ng magbunga. Pero para kay Amihan, ang bawat araw ay isang pakikibaka. Ang mga tsismis sa baryo ay kumalat na parang apoy. Ang iba ay naaawa sa kanya. Ang iba naman ay nangungutya. Si Gideon ay bumalik sa panggugulo. Pero ngayon, wala nang alon na magtatanggol sa kanya. Pero hindi yon ang pinakamabigat niyang problema. Ang pagkahilo tuwing umaga. Ang kanyang pagiging sensitibo sa mga amoy. Ang pagbabago sa kanyang katawan. Kinumpirma nito ang kanyang hinala. Pumunta siya sa matandang hilot ng baryo, si Nanay Elena. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, ngumiti ang matanda. Binabati kita, Amihan. Iha, sabi nito. Naglilihi ka. Magiging ina ka na.
Ang mga salitang yon ay dapat magdulot ng saya, pero para kay Amihan, ito ay nagdulot ng takot. Magiging ina siya, isang anak na walang ama. Ang anak ng isang prinsipe na kailanman ay hindi nito makikilala. Nang gabing iyon, umupo si Amihan sa dalampasigan sa parehong lugar kung saan sila madalas umupo ni Alon. Hinawakan niya ang kanyang patag panatian. Umiyak siya. Iniyak niya ang lahat. Ang sakit, ang pagkakanulo, ang pangungulila. Pero pagkatapos ng pag-iyak, isang bagong damdamin ang umusbong sa kanyang puso. Determinasyon. Tumingin siya sa karagatan. Hindi kita pababayaan. Bulong niya. Kinakausap ang maliit na buhay sa loob niya. Kahit mag-isa lang ako, kahit anong mangyari, palalakihin kitang malakas, palalakihin kitang masaya. Hindi mo kailangan ng palasyo, hindi mo kailangan ng korona, dahil ako ang magiging mundo mo. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang Amihan na mahina at nasasaktan. Siya na si Amihan, ang ina, at gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. Sa palasyo, hindi mapakali si Alon. Isang gabi, pinatawag niya ang tanging tao na pinagkakatiwalaan niya sa loob ng korte, si Marcus, isang kaibigan mula pagkabata na ngayon ay isang mababang opisyal. Marcus, sabi ni Alon, kailangan ko ng pabor. Isang pabor na hindi dapat malaman ng kahit sino, lalo na ng hari. Anumang bagay, prinsipe, sagot ni Marcus. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa barangay Silahis, sabi ni Alon. Ang boses ay desperado. Gusto kong malaman ang kalagayan ng mga tao doon. Gusto kong malaman kung okay lang si Amihan. Inilagay niya ang isang maliit na supot ng ginto sa kamay ni Marcus. Bayaran mo ang sinumang kailangang bayaran. Gumamit ka ng mga taong hindi konektado sa palasyo. Kailangan kong malaman kung ligtas siya. Pag-uulit ni Alon, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Tumango si Marcus. Masusunod, Prinsipe Lysander. Hindi alam ni Alon kung ano ang aasahan niya. Marahil, ang balitang makukuha niya ay mas lalo lang siyang sasaktan. Pero kailangan niyang malaman. Kahit iyon na lang ang huling koneksyon niya sa babaeng nag-iisang nagparamdam sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang araw ng kasal ay dumating sa Solaria na may kasamang perpektong panahon. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Ang langit ay walang bahid ng ulap. Isang tila basbas mula sa kalangitan para sa pag-iisang dibdib ng dalawang maharlikang pamilya. Ang buong kaharian ay nagdiriwang. Ang mga kalsada ay pinalamutian ng mga bulaklak at bandila. Ang mga kampana ng katedral ng Solaria ay tumutunog ng walang tigil. Sa loob ng isang silid sa palasyo, si Duquesa Serafina ay nakaharap sa salamin. Suot niya ang isang wedding gown na dinisenyo ng pinakamahusay na mananahi sa Europa. Libo-libong perlas at diamante ang kumikinang sa bawat galaw niya. Siya ay isang perpektong larawan ng isang reyna. Ngumiti siya sa kanyang refleksyon. Ito na ang araw ng kanyang tagumpay. Ang araw kung saan ang pangalan ng kanyang pamilya ay muling babango at ang kanyang kinabukasan ay magiging sigurado. Ang pag-ibig ay isang luho na hindi niya kailangan. Ang kapangyarihan, iyon ang mahalaga. Sa barangay Silahis ang araw ay nagsimula tulad ng dati, mainit at maalinsangan. Sa gitna ng bukid, si Amihan ay nakaupo sa ilalim ng isang puno, pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Ang kanyang tiyan ay medyo umbok na, isang maliit na paalala ng sikretong itinatago niya sa lahat. Nahihirapan na siyang magtrabaho, madali na siyang mapagod, pero hindi siya sumusuko para sa kanyang anak. Biglang nakaramdam siya ng kakaibang panlasa. Isang pagnanais na hindi niya mapigilan. Manggang hilaw. Bulong niya sa sarili. Iniwan niya ang kanyang mga gamit at naglakad papunta sa pinakamalapit na tindahan.
Bumili siya ng isang supot ng hilaw na mangga at bagoong. Umupo siya sa isang tabi at nagsimulang kumain. Sa bawat kagat sa asim ng mangga na may halong alat ng bagoong, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Simple. Isang simpleng kaligayahan. Hindi niya kailangan ng perlas o diamante. Ang kailangan lang niya ay mangga, bagoong, at ang pag-asang nagmumula sa munting buhay sa loob niya. Sa isang maliit at pribadong silid sa likod ng altar ng katedral, si Alon ay nakatayo. Suot ang kanyang puting unipormeng pangkasal. Ang mga medalya ng kaharian ay nakasabit sa kanyang dibdib. Sa paningin ng lahat, siya ang perpektong prinsipe, pero sa loob, ang kanyang kaluluwa ay naghihingalo. Sa mga nakaraang araw, wala siyang natanggap na balita mula kay Marcus. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang pagpapahirap. Prinsipe Lysander, oras na po, sabi ng isang katulong mula sa labas ng pinto. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Ito na, ang pagtatapos ng kanyang buhay. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Marcus. Humihingal at ang muka ay pawisan. May hawak siyang isang sobre. Marcus, anong... Prinsipe, sabi ni Marcus. Ngayon ko lang ito natanggap. Mula sa aking kontak sa Pilipinas. Pinilit kong makarating dito bago magsimula ang seremonya. Nanginginig ang mga kamay ni Alon habang inaabot ang sobre. Binuksan niya ito. Sa loob, may ilang mga litrato at isang maikling sulat. Ang mga litrato. Si Amihan, naglalakad sa baryo, nagtatrabaho sa bukid at nakahawak sa kanyang tiyan na bahagyang umbok. Nabitawan ni Alon ang mga litrato. Kinuha niya ang sulat. Binasa niya ang mga salitang nakasulat sa Tagalog, mga salitang paulit-ulit na nag-echo sa kanyang isipan. Ang target, si Amihan, ay positibong buntis, tinatayang nasa 3 buwan na. Ang dinadala. Walang nakakaalam sa baryo kung sino ang ama, pero ang hinala ay ang dayuhang bigla na lang nawala. Buntis si Amihan. Magkakaanak sila, isang anak. Ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Ang bunga ng mga araw na puno ng kaligayahan sa silahis. Isang imahe ang biglang pumasok sa isip ni Alon. Si Amihan, mag-isang pinalalaki ang kanilang anak. Si Amihan, hinaharap ang pangungutya ng mga tao. Ang kanilang anak, lumalaki, na walang ama. At siya, narito, magpapakasal sa ibang babae, uupo sa isang trono, at mabubuhay sa isang kasinungalingan. Hindi. Tumingin siya sa salamin. Sa unang pagkakataon, hindi na ang duwag na prinsipe ang nakita niya. Hindi ang kapalit ni Adrian. Ang nakita niya ay isang ama. Isang ama na kailangang ipaglaban ang kanyang pamilya. Ang tunog ng organ ay nagsimula nang tumugtog sa labas. Ang hudyat na kailangan na niyang lumabas. Lumabas si Alon ng silid. Naglakad siya sa pasilyo patungo sa altar. Lahat ng mga maharlikang bisita ay tumayo. Nakita niya ang kanyang ama. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nakita niya si Serafina sa dulo ng pasilyo. Naghihintay. Isang perpektong anghel. Naglakad siya papunta sa altar. Tumayo siya sa tabi ng kanyang ama at ni Serafina. Ang arsobispo ay humarap sa lahat. Tayo ay nagtipon ngayon. Sandali. Ang boses ni Alon ay hindi malakas, pero sapat na para marinig ng lahat. Tumigil ang arsobispo. Tumingin ang lahat sa kanya. Itinaas ni Alon ang kanyang kamay. Humarap siya sa mga maharlikang bisita, sa mga kamera ng media, sa kanyang ama, at kay Serafina. May kailangan akong sabihin. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa katedral ng Solaria. Ang musika ay tumigil. Ang mga bulungan ay napawi. Ang lahat ng mga mata, mula sa mga hari at reyna ng Europa hanggang sa mga pinakamababang lingkod sa likuran, ay nakatuon kay Prinsipe Lysander. Lysander, anong ibig sabihin nito? Ang galit na bulong ng hari sa kanyang tabi. Hindi niya pinansin ang ama. Tumingin siya
ng diretso kay Serafina. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahagyang lamat sa perpektong maskara nito, isang kislap ng pagkalito at takot. "Patawarin mo ako, Serafina," sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, pinalakas ng mga mikropono sa altar. "Patawad sa panlolokong ito. Hindi ko na kayang ituloy. Ang kasal na ito ay isang kasinungalingan." Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga panauhin. "Tumigil ka, Lysander!" sigaw ng hari. Pero hindi na siya mapipigilan. Humarap siya sa lahat. "Sa loob ng maraming buwan, ako ay nawala. Ngunit ang totoo, hindi ako nawala. Hinanap ko ang aking sarili at natagpuan ko siya sa isang lugar na simple, isang lugar na totoo." Naglakad siya papunta sa gitna ng altar. Tinitiyak na nakikita siya ng lahat. "Sa araw na ito, sa harap ninyong lahat, ay isinusuko ko ang aking karapatan sa trono ng Solaria." Isang mas malakas na kaguluhan ang sumabog. Ang mga gwardiya ay nagsimulang gumalaw, pero itinaas ni Alon ang kanyang kamay. "Isinusuko ko ang aking titulo bilang prinsipe at tinatapos ko ang aking kasunduan sa pamilya ng Valoria. Hindi ako magpapakasal kay Dukesa Serafina." Tumingin siya muli kay Serafina. "Sa pagkakataong ito, may bahid ng awa. Sana'y mapatawad mo ako. Karapat-dapat ka sa isang lalaking kayang ibigay sa iyo ang kanyang buong puso. At hindi ako yon." Dahil ang puso ko, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa tindi ng emosyon, "ay naiwan na sa isang maliit na baryo sa Pilipinas. Naiwan sa isang babaeng matapang, mabuti, at nag-iisang nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo. Ang babaeng nagdadala ngayon sa aking anak." Iyon ang huling salita. Ang salitang nagpatahimik sa lahat, maging sa kanyang ama. "Ang aking kaharian ay wala dito," sabi ni Alon habang hinuhubad ang mga medalya mula sa kanyang dibdib at inilalapag sa altar. "Ang aking kaharian ay kung nasaan ang aking pamilya, at ngayon, uuwi na ako sa kanila." Tumalikod si Alon. Hindi na niya tiningnan ng gulat sa mukha ni Serafina, ang nag-aapoy na galit sa mukha ng kanyang ama, o ang kaguluhan na nilikha niya. Naglakad siya pababa ng altar. Naglakad siya sa gitna ng pasilyo habang ang mga tao ay nagsisiwang na parang dagat na nahati. Naglakad siya palabas ng katedral, palabas sa buhay na hindi para sa kanya. Ang huling narinig niya ay ang pagsigaw ng kanyang ama sa kanyang pangalan. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na ito nakaapekto sa kanya. Malaya na siya. Si Amihan ay nag-aani ng gulay sa kanyang maliit na hardin. Ang araw ay mainit at ang kanyang likod ay medyo sumasakit. Bigla, isang anino ang tumabon sa kanya. "Kailangan mo yata ng tulong dyan," sabi ng isang boses. Isang boses na hindi niya malilimutan. Dahan-dahan siyang tumingala. Nakatayo sa harap niya si Alon. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng prinsipe. Ang suot niya ay isang simpleng polo shirt at pantalon, katulad ng mga damit na suot niya noon. Ang pagkakaiba lang, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng lungkot. Puno ito ng pag-ibig at determinasyon. Anong ginagawa mo dito?" Nauutal na tanong ni Amihan. Hindi sumagot si Alon. Sa halip, lumuhod siya sa harap niya, sa gitna ng putik at ng mga tanim na gulay. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang bagay. Hindi ito isang singsing na may diamante. Ito ang singsing na gawa sa kabibe na ginawa niya para dito noon. "Hindi ko maibibigay sa iyo ang palasyo, Amihan," sabi ni Alon. Ang boses ay puno ng sinseridad. "Hindi na ako prinsipe. Wala na akong kaharian." Inabot niya ang kamay ni Amihan. "Pero ipinapangako ko sa iyo ang buong mundo ko. Ipinapangako ko na mamahalin kita at ang magiging anak natin. Habang buhay, ipinapangako ko na ito ang magiging kaharian natin." Tumingin siya sa paligid, sa bukid, sa kubo, sa dagat.
Hayaan mo akong maging asawa mo. Hayaan mo akong maging ama ng ating anak. Amihan, pakasalan mo ako. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Amihan. Hindi ito mga luha ng sakit, kundi mga luha ng purong kaligayahan. Hindi niya kailangan ng mga salita para sumagot. Tumango lang siya, paulit-ulit. Isinuot ni Alon ang sing-sing na kabibe sa kanyang daliri. Perpekto. Tumayo sila, at sa gitna ng kanilang munting kaharian ng lupa at pag-asa, niyakap nila ang isa't isa. Isang yakap na nagsasabing, nakauwi na ako. Isang yakap na simula ng kanilang walang hanggan. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Amihan at Alon. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na korona ay hindi gawa sa ginto, kundi sa pagmamahal. At ang pinakadakilang kaharian ay hindi nasusukat sa lawak ng lupain, kundi sa lalim ng pag-ibig na kayang bumuo ng isang pamilya. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng Prinsipe ng Putikan. Naway may aral at inspirasyon kayong napulot sa kanilang pag-iibigan. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Alon? I-comment na nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli. Paalam.